So far, I'm satisfied at dahil alam kong magpapatuloy siya. Hindi pa siya na-adjourn, magtatawag pa ng susunod na hearing. Mayroong mga issue na hindi pa kompletong nasagot ng mga resource person sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang nais i-follow up ni Senador Risa Hontiveros sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Komite sa Flood Control Corruption. Kabilang na dito ang umano'y koneksyon ni former House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez at ng kontraktor na si Pacifico Dizcaya alias Curly. Paliwanag ni Senador Hontiveros, sa muling pagkakabanggit ng kanilang pangalan ay bukas pa rin ang pagkakataon na dumalo sila sa susunod na pagdinig upang magbigay ng kanilang panig. Dahil sa interparliamentary courtesy, hindi pa ginagawa na, 'di ba, isang pina or mag-show cause lalo na. So, at least na-express ko na yung understanding ko ng disposisyon ng komite na dahil nabanggit ulit yung pangalan nila, there's still that standing invitation and opportunity para dumalo sila sa pagdinig, magsalita doon because the invitation still stands. Para naman kay Curly Dizcaya, umaasa ang mababatas na makuha na ang ledger ng naturang contractor. Paliwanag ni Hontiveros, napakahalaga at malaking missing piece ang ledger na ito na nauna na rin ipinangako ni Dizcaya na isusumite sa komite. Yeah, I think any concealment or withholding of evidence ay attempt para mag-conceal ng something or someone. Bakit yung mga taong 2016 to 2022 ay ayaw nilang ibigay ang ledger? Ang dali nila at unang ibinigay yung 2022 to 2025. But that's just 1/3 of the whole story na iniimbestiga ng Blue Ribbon. Hindi lang yung unang 3 taon itong administrasyon, pati yung buong 6 na taon ng nakaraang administrasyon ay kailangan para mabuo yung kwentong ito ng flood control scam. Ayon pa sa senadora, halos mahulog sa silya ang ilan sa kanila nang marinig ang pahayag ng contractor na tila ninanakawan sila sa laki umano ng halagang pinapasauli sa kanila bilang bahagi ng proseso ng pag-a-apply sa Witness Protection Program o WPP. Aniya, dapat tigilan na ng mga Dizcaya ang pag-iwas sa mga tanong at paglihis ng direksyong gustong tahakin ng pagdinig. Kung talagang gusto nilang makipagtulungan sa gobyerno, simula na sa Blue Ribbon Committee, kung talagang gusto nilang matanggap sa Witness Protection Program, dito pa lang sa Senado, simulan na nilang sagutin ng tapat at kompleto lahat ng aming mga tanong. Tigilin na yung mga, hold-upper pretending to be the victim. Samantala, inihayag rin ni Senador Risa Hontiveros na hindi tumitigil ang Senate Blue Ribbon Committee at mga miyembro nito na piliting lumabas ang kabuuang larawan ng pagkakasangkot sa anomalya ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Well, some of my colleagues have already said na yung ganyang klaseng flat-out denial, bagamat isang defense siya, it could be considered a weakest defense. Wala pa rin katiyakan si Senador Hontiveros kung kailan ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon. Naniniwala rin siyang nakatutulong ang komite sa investigasyon sa mga anomalyang flood control projects ng pamahalaan, kaya maaari naman anyang magpatuloy ito kasabay ng ibang investigasyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.